Hi! Welcome back to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isang bagong balita na para po sa inyo. This time ay aalamin po natin kung mapapaaga nga ba ang pag-release ng SSS pension para sa lahat ng second batch pensioners this month of April. At iba pang dapat niyong malaman, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po nating pensioners. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news! To all SSS pensioners. The SSS pension release of second batch pensioners for the month of April of year 2025. Matatanggap na nga ba? Alamin! Ikaw po ba ay isang SSS pensioner na nabibilang sa second batch? Mapapaaga kaya ang pag-release ng inyong pension? Para po sa kaalaman ng lahat, ang regular schedule po ng ating pension ay this April 16 para sa lahat ng second batch pensioners. At alam niyo po ba din, na ngayon lamang ay naglabas ng announcement ang Malacanang para sa pag-suspend ng work this April 16 Wednesday. At dahil half-day lang ang pasok ng ating mga government offices, ay maapektuhan kaya ang pag-release ng ating SSS pension. At since ang SSS ay isang government agency under Government-Owned and Controlled Corporation or GOCC, ang pasok nila ay half-day na lang this Wednesday, April 16, which is the schedule din ng ating pension. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pension release ay mananatili pa rin on April 16 since hindi naman po ito declared as holiday. Subalit, maaaring paagahin ito ng mga accredited banks this April 15, which is bukas na po. Pwede po nilang ikonsidera na maibigay ito ng maaga at pwede rin naman on the regular schedule. Abangan na lang po natin bukas April 15 if maipapasok na po ang ating pensyon ng inyong bangko or mananatili pa rin on the 16th. At para naman sa mga walang natanggap na pension ngayong April, ay alamin po natin kung wala po tayong na-missed na compliances tulad ng mga sumusunod. Hold due to ACOP compliance, maaaring hindi po kayo nakapag-complain ng inyong ACOP kaya naka-hold na po kayo. Second ay pwedeng due to card expiration. Maaaring hindi po natin napansin na expired na pala siya. Pwede po tayo magpunta sa ating bangko para mapalitan po itong bagong card. Third ay pwede ring due to violation in card tulad ng cohabitation or reaching the adult ages. At iba pa. Marami na po tayong ginawa ng mga videos about sa ACOP at iba pang SSS concerns. Pwede nyo po itong balikan at panoorin. Maaaring makatulong po ito sa inyong mga hinaharap ng suliranin sa inyong pension. That's it. Abangan nyo pong muli ang mga next SSS topics po natin na para sa lahat ng SSS pensioners. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa latest informative videos na para po sa inyo. Maraming salamat po and go!